Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang isa sa mga martir, kauna-unahang martir na babae ng simbahan, si Santa Agata. Hingin natin ang tulong niya upang tayo ipakinggan at pagbigyan ng Diyos sa ating mga pangailangan. Ating espesyal na ipagmisa at ihali ang misang ito para sa mga naghandog ng pamisa. Kilala sila ng Diyos at alam ng Diyos ang mga intention nila sa kanilang pagpapamisa. Nawa bunga ng kanilang pagpapamisa ay maramdaman nila ang aktibong pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay at pamilya. At hindi isama sa ating intention ang mga kahilingan ng mga palagiang kasama natin at sumusubaybay sa misa dito sa parokya sa pamamagitan ng Facebook page ni Santa Rita ng Casia Parish. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi. Sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmantahan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga maraming demonyo sa mga inaalihan nito at pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online, magandang buhay po. Bago natin makilala si Santa Agata, magandang kilala din natin ang santang ito at sa ating pananampalataya bilang Kristiyanong Katoliko, tayo ay nabibigyan ng inspirasyon ng mga martir at mga banal. Pero bago iyon, tingnan natin muna ang ibig sabihin ng gospel. Si Jesus ay pumili ng 12 apostol. Sila yung 12 haligi ng ating pananampalataya. And the only church in the world that has a direct link to the 12 apostles and Jesus Christ ay walang iba kundi ang ating simbahan. May direktang pinagmulan mula sa mga apostol na mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Apostolic Church kung tawagin ng ating simbahan, sapagkat ito'y tinatag ni Kristo sa pamamagitan ng pagpili niya ng 12 apostol. Kaya ang isang simbahan para maging tunay, isa sa marka ng pagiging totoo ay apostolic, galing sa mga apostol na tinuruan ni Jesus. Yan. At ang ating simbahan ang apostolic. If a church cannot trace back its origin or history lawfully in an unbroken line, step by step to the apostles, it is not the true church. Pero ang ating simbahan, direktang nagmula sa mga apostol. Ang 12 apostol, they were sent to a mission. Maaaring sabihin nating mission impossible, humanly speaking. Parang bagang there was no future for them. Subalit si Jesus ang Diyos ang pumili sa Kanya. Laging ang pili ng Diyos ay gagawin niyang instrumento para maging tagumpay ang planong pagliligtas niya. Yung pagsusugo sa 12 apostol ay nagbigay ng liwanag at pag-asa sa daigdig, na dating nabubuhay sa dilim ay mabubuhay na sa liwanag. Yan. And then sa banal na kasulatan ding ito, sabi dito ay huwag kayo magdala ng kung ano man sa inyong paglalakbay. Ibig sabihin, ang Diyos ay laging magpo-provide sa pangangailangan ng kanyang simbahan at maging ng mga taong sumusunod sa Kanya. God will always provide. Where God guides, He provides. Yan ang sinasabi. And this providence is concretely experienced in the generosity of people.
Yan ay danas na danas ng mga pari. Ang mga pari iniwan ang magulang, ang pamilya, at nabuhay na ang pamilya ay ang sambayanan. Kaya naman, ang sambayanan ay nagmamahal sa kanila, sa mga pinili ng Diyos. Kaya sabi dito ang providensya ng Diyos ay nararanasan ng mga lingkod ng simbahan sa pamamagitan ng kabutihan sa kanila ng mga taong kanilang pinangakuang paglingkuran at pinag-aalayan ng buhay. And then, at sabi dito, huwag kayong magdala ng anuman. Ang ibig pa rin sabihin nito ay kung ang Diyos ang dala natin at ito isang paanyaya para dalhin ang Diyos, there is nothing we can handle. Laging kaya natin, basta't ang Diyos ang ating daladala sa ating pamumuhay araw-araw. Yun ang itinuturo sa atin ng gospel. Samantala, sino ba si Santa Agata? At anong inspirasyon na ibinibigay niya sa atin? Siya isa sa pinakakilalang dalagang martir ng simbahang Katolika. Sabi ko nga, siya ang kauna-unahang babaeng martir. Pagka martir, iba ito kaysa santo. Bagamat parehong santo at nasa langit, pero iba ang kamatayan ng martir. Sila'y talagang pinatay dahilan sa pananampalataya. Yan. Ipinanganak siya noong 3 siglo sa Sicily, ika-3 siglo, Italia. Malamang sa lungsod ng Catania o Palermo. Siya ay nagmula sa isang mayaman at marangal na pamilya. Yan si Santa Agata. Ngunit pinili niyang ialay ang kanyang buhay sa Diyos sa halip na sa karangyaan ng mundo. Pinangako na siya sa sarili na hindi na siya mag-aasawa at ang kanyang ituturing na asawa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ay mabubuhay na walang asawa at banal. Yun. Bata pa lamang ay nagpasya na si Agata na manatiling malinis at tapat kay Kristo. Inialay niya ang kanyang sarili bilang isang birhen para sa Diyos. Hindi nga mag-aasawa. Isang desisyong hindi naging madali sa panahong ang kababaihan ay madalas ituring bilang pag-aari o kasangkapan ng kapangyarihan. Noong panahon ng malawakang pag-uusig sa mga Kristiyano, napansin si Agata ng isang mataas na Romanong opisyal na nagangalang Quintianus. Hinangaan nito ang kanyang kagandahan. Napakagandang babae nito, katulad ng marami sa inyo. Yan. At sinubukang pilitin si Agata na maging kanya ang kinin. At isa pa doon, talikuran ang kanyang pagiging Kristiyano. Matapang na tumanggi si Agata dahil dito siya ay ikinulong, dinala sa isang bahay ng masasamang impluwensya at saka launan ay malupit na pinahirapan upang pilitin siyang sumuko at ipahiya din. Sa kabila ng matinding sakit at kahihiyan, nanatili siyang matatag sa pananampalataya. Hinding-hindi siya bumitaw. Ayon sa tradisyon ng simbahan, sa gitna ng kanyang paghihirap, pinalakas siya ng Diyos at ginamot ang kanyang sugat bilang tanda ng kanyang presensya. Ngunit hindi pa rin siya pinakawalan. Alam nyo, isa sa kanyang parusa, ang magandang dalagitang itong si Agata, siya ay pinutulan ng dibdib. 2 dibdib pinutol. Kaya sa kanyang mga larawan o imahen, meron nung nakalagay siyang sa plato na may dibdib niya. Ibig para ipakita ang kanyang pagdurusa, ang kanyang hirap nung pinatatalikod siya sa pananampalataya at nung gustong angkinin ang kanyang pagkababae. Okay. Sa huli, si Santa Agata ay namatay bilang isang martir 251 AD sa panahon ng pamumuno ni Emperador Decius. Ito si Decius na ito'y marami ding pinamartir
Ang kanyang kamatayan ay naging patunay ng kanyang ganap na katapatan sa Diyos. Matapos ang kanyang kamatayan, mabilis na kumalat ang debosyon kay Santa Agata. Siya ay kinilala bilang santa at martir ng simbahan, kauna-unahang babaeng martir ng simbahan. Patron ng mga kababaihan, lalo na yung nakararanas ng pang-aabuso, parang si Santa Rita ng Cassia, ano ho? At tagapagtanggol laban sa sunog at pagsabog ng bulkan, lalo na sa Sicily. Hanggang ngayon siya ay patuloy na pinararangalan, lalo na tuwing ganitong araw, bilang huwara ng katapangan, ng kadalisayan, at pananampalatayang hindi natitibag. Kaya hindi nanalo ang karahasan sa buhay ni Santa Agata. Nagwagi ang pananampalatayang hindi man lamang kailanman napasuko. Yan po si Santa Agata, inspirasyon sa katapatan sa Diyos. Sa ating pag-aalay, kayo na may pagpalain ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay gunitain at parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Pinagpala na karirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinialay namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, ni Santa Agata, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka,
sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatihan tayo, paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Cordero ng nanaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Hesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang pagbati at patalastas. Ayan, binabati natin ang mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, February 5. Nagpamisa para magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Happy birthday kay Albina Bruno. At gayon din si Jeff Payot. Yan, si Jeff Payot. Happy birthday, Jeff Payot. Yan, regards. And then, salamat sa inyo, sa inyong pakikiisa sa misa dito sa loob ng simbahan o maging kayong sumusubaybay sa Facebook page ng Santa Rita ng Cassia Parish. Sa inyo, mga Facebook Star Center, salamat po. At kaisa natin sa misa ngayon, sina Rita Galvez, Paz Dote Faltado, Edna Atienza, Milet Iao, Corazon Obstaculo, Mayla Magula, Lourdes del Rio Simanya, ba? Ito, tagali pa ito eh. Malu Arce, Vic Holmes, si Kuya Rolly Arcebal, ba? Si Kuya Rolly, miss ko na itong taong ito. Napakabait sa akin ito. At saka si Ate Celi Arcebal, at saka si Ate Vicky Ilagan, Ate Cora, yan, Swangan, si Alice Arcebal. Ganyan din, ipinapaalala sa inyo na tayo na sa panahon ng nobinaryo ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Magpamisa kayo sa kanyang nobinaryo hanggang piyesta, February 11. Ano po yung mahalagang patalastas? Sa February 11, ang misa po natin ay alas 11 ng umaga. Lalong-lalo na sa mga kakasubaybay sa misa ng Santa Rita. Kayo po ipagdadasal na, yung sumusubaybay sa ating misa, be informed na sa February 11, wala tayong 6:30 ha, wala 6:30. Kayo mga sumusubaybay, wala po tayong 6:30. Sa halip po, ang misa po ito special mass para sa lahat ng may sakit. Yun po ay February 11, Piyesta ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Alas 11 ng tanghali ang misa. Wala pong 6:30 ha. Huwag kayong maliligaw. Pati yung mga sumusubaybay sa ating misa, sina Ate Vicky Ilagan, yung magtatanong sigurado mga yan eh, ba't walang misa ng umaga? Kaya ini-announce na agad, February 11, walang 6:30, alas 11 ang ating misa. Yan. At i-special prayer para sa mga may sakit. Pandaigdigang pananalangin para sa may sakit. Sapagkat ang Mahal na Birhen ng Lourdes ay kilalang-kilala sa hindi mabilang na pagpapagaling. At natin din ipagdadasal ang ating mga sariling karamdaman at ang mga karamdaman ng ating mga kapamilya at mahal sa buhay. Ano pa? May mahilig sa inyo, kung mahilig kayong mag-Valentine celebration, magandang alam ninyo na baka kayo naghahanap ng lugar na mayroong celebration ng Valentine's Day dito po sa malapit sa atin, Batangas Country Club. Forever and a day, a timeless Valentine celebration. Hindi lamang kayo kakain, meron din doong, of course, premium dinner buffet, merong live musical performances, exciting activities, merong raffles and giveaways. Yan, pagka kayo mahilig sa ganito, sa ating malapit na lugar ay meron. Alas 6 ng hapon hanggang alas 9. Batangas Country Club po yan. May ticket po kami dito sa office pagkakailangan nyo bilang tulong sa mga naghahanap. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.